For the third part of the neuro exam, we have sentence completion test. Disclaimer: this video is for guidance only and aims to help aspiring applicants prepare for the neuropsychiatric examination. The information shared is based solely on my personal experience and is not official advice or representation of any government agency. Please use this as a supplementary reference alongside your own preparation. Kumusta mga ka-aspire? Tulad mo, isa din akong aplikante na sumubok abutin ang aking pangarap na makapaglingkod sa bayan. Napasa ko ang neuro test ng walang hirap pero nadali ako sa general physical exam. Kaya ito, nagpapagaling muna ako ng operasyon ko habang nag-iintay ng kwota. Ito ay binubuo ng 50 items na question na in English at Tagalog form na kailangan mong sagutan sa loob ng 1 oras. Wala nang paligoy, ligoy pa ito na ang tip number 1. Pag sinimulan mo na sa number 1 na English ang sinagutan mo, dapat hanggang dulo ay English question ang sasagutan mo at kung Tagalog naman, ang napili mong sagutan ay ganun din ang gawin mo. Iwasan mo yung alternate na English at Tagalog ang sasagutan mo dahil baka maging negative ang interpretation sa'yo ng examiner. Dahil pag ginawa mo yun, ay bagsak ka na agad sa consistency, which is yun ang tinitignan sa pagsusulit na ito, tip number 2. Sa part ng exam na ito ay malamang makaka-encounter ka ng mga tanong na magkakaparehas. Example yung tanong sa number 10, same nga tanong sa number 40. So since same question lang sila, dapat same answer din ang isusulat mo. Dahil uulitin ko, consistency ang tinitignan sa'yo dito. Dahil ang taong nagsasabi ng totoo ay iisa lang ang isasagot kahit paulit-ulit pa ang tanong mo. Tip number 3, may ma-encounter ka din sa exam na ito na different question but requires same answer. Example, question number 6. Nung ako ay bata pa, ako ay takot sa blank. Question number 33. Hindi alam ng karamihan, ako ay takot sa blank. See, magkaibang tanong. Pero dapat parehas lang ang sagot mo para maipasa mo nag-exam na ito. Tip number 4, leave no blanks. Yes, tama kang nabasa. Kung sa IQ test or aptitude test ay pwede mong wag sagutan lahat ng tanong, dito naman sa sentence completion ay dapat sagutan mo lahat ng 50 items at wag kang maglakataw ng tanong na walang sagot. Dahil pag wala kang sagot sa isang tanong, humanda ka sa oral interview mo at yun ang gagamitin laban sa'yo. So kung umabot ka sa part na ito, ay pwede mo bang i-click yung subscribe button para updated ka sa mga secret sauce. So tara, dahil napakalakas nyo sa akin, ito pa ang final and most important tip sa sentence completion test. Sa pagsagot ng sentence completion, hanggat maaari ay sumagot ka ng positibo. Paano? Gumamit ka ng positibong salita. Mag-describe ka ng masayang memories or mabuting katangian ng tao na tinutukoy sa tanong. Remind lang ulit, kitaha, leave no blanks at kailangan tapusin sa loob ng 1 oras. Ngayon alam mo na ang secret sauce para puksain ang sentence completion exam. I-comment mo ang email mo sa baba para mapadalhan kita ng free reviewer. See you sa next video, ka-aspire!